Nagtamo naman ng mga sugat at bukol ang isang menor de edad na estudyante ng Mandaluyong City High School. Yan ay matapos po siya umanong suntukin ng lolo ng nakaalitang kaklase. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Bukol at sugat sa ulo at galos sa braso. Yan ang sinapit ng 14 anyos na binatilyo matapos umanong suntukin sa ulo ng lolo ng kanyang kaklase. Naganap ito noong Lunes sa loob ng compound ng Mandaluyong City High School. Ayon sa ina ng grade 9 student, nasa eskwelahan sila noon dahil pinatawag sila ng guidance counselor matapos masuntok ng kanyang anak ang kanyang kaklase. Pero bago pa umano sila magkaharap sa guidance counselor, nakita na sila ng lolo ng estudyante. Lalakad kami. Then bigla po siyang hinila. Nung nakita ko na pong pinagsusuntok siya, saka ko na lang po nilapitan. Sabi ko, sir, bawal yung ginagawa niyo. Ba't niyo sinasaktan yung anak ko? Aminado naman daw ang bata na simple lang ang dahilan ng pag-aaway nilang magkaklase. Pinagtanggol daw niya ang kanyang nililigawan mula sa kanyang kaklase. Pero takot na raw siyang bumalik sa eskwelahan. Kailan ka papasok? Hindi ko lang po alam. Bakit hindi ka pumapasok? Kasi nga po natatakot po ako dun sa baka gawin nga nila yung banta nila sa akin. Na ano? Yung sasaksakin po nila ako. Kung pag-uusapan po yung pakiramdam bilang isang ina. Kaya normally po hindi ako nagpo-post ng mga ganitong sa Facebook. Dahil ordinaryong tao lang ako, hindi ako. Gusto ko ng normal na buhay. Ayoko ng mga ganito. Pero pag anak ko po kasi naagrabyado, lumalaban po ako. Nagsampa na ng kaso ang ina ng bata sa lolong nanakit umano sa kanyang anak na kinilala niyang si Loyal Mackenzie. Ang anak ni Mackenzie na si Lexter ang kasalukuyang presidente ng Parents Teachers Association ng eskwelahan. Sa isang Facebook post, sinabi ni Lexter na susugurin umano ng mag-ina ang kanyang anak, kaya humarang ang lolo nito, bagay na itinanggi ng kabilang panig. Handa raw silang harapin ang kaso pero tumanggi silang magbigay ng pahayag sa amin. Iniimbestigahan na ng eskwelahan, ng DepEd at Mandaluyong City Hall ang pangyayari. Sandra Aguinaldo, GMA News.